Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin OMG papatayin ako. Palasyo at Kongreso nataranta kay Duterte. So yan mga kababayan patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawadaan babayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nako, eto mga karibin natin, i-share lang po natin, no? Kasi nataranta po ang Kongreso, Senado at mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Bakit? Doon po kasi sinabing papatayin ang ito. Pakinggan ito. I-share ko po sa inyo Ayon po kay Adjong, yan Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Ito po, bam joke nga, may parusa. Adjong 6 NBI prove no on Duterte Rodi Duterte's kill senators remark. Kasi ang ano nyo naman ang bababaw nyo no? Yung sinasabi pong papatayin mga kababayan, no? Alam naman natin pag si President Duterte ang nagsalita, very very makamasa. No? Kung ano yung gustong-gusto ng masa, yun po ang kanyang sasabihin. That's why diyan po minahal si dating Pangulong Duterte. Now, para sa akin, no, yung sinasabing itong papatayin na 15 senators, no? Ang ibig sabihin lang po niyan, tatalunin nila kayo. Papatayin nila yung karir ninyo, no? Yung mga karir ninyo as mga senators. Iba talaga si Adjong, no? Talagang hindi na natuto. Congressman ba to nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Congressman yata to So, sana natututo ka, no? Well, anyway mga kabayan, ano ang take ninyo? Kayo na lang tanungin natin, wag na si Adjong, no? Kayo po, ano po ang opinion nyo, no? Doon po sa sinasabing remarks ni former President Kel senators. Yun nga po ang ano ko, di ba? Patayin yung kanilang mga careers at tatalunin, no? Tatalunin. Ito, paiimbestigahan agad no? Paiimbestigahan agad ni Congressman Representative Adjong sa NBI. Okay. Well, anyway, karapatan mo naman yan. Magsaya ka. Ito pa isang isa pang representative, yung sa Tingog Party List. Ito po ang sabi niya, talagang mga utak nito. Ang tataba naman sana, no? Pero yung mga utak, ang ninipis, no? Ito, talagang mag-ama nga sila, sabi niya, no? Si anak nagbanta na ipapapatay ang president at speaker. Si ama naman gustong ipapatay ang mga senators. Parang gusto nilang bumingo na sa lagay na yan. Sino ba ito? Jod Asidre, Tingog Party List. So yan, isa lang po masasabi ko. Kung gusto mong ireklamo, kasuhan mo. Diba? Kasuhan nyo, ipakulong nyo sa sinasabi niya. Kasi hindi naman yan magsasalita kung hindi niya kayang depensahan yung sarili niya, di ba? Kasi matataba po ang utak nila. Hindi po tulad ninyo, mataba lang pero manipis ang utak. Kayong mga nagrereklamo, for example, itong si Adjong, tapos itong si Asidre, no? Sige, magsama kayo, pumunta kayo sa Supreme Court, kung saan mang korte, no? Sampahan nyo ng kaso si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte, no? Para maipagtanggol nila ang kanilang mga sarili at maliwanagan kayo, di ba? Sa taba-taba ninyong yan, hindi pala healthy ang mga utak ng mga ito. Well, anyway, ito pa. Ito mga kababayan, i-share ko rin po, no? Kasi nakakabahala po ito Foreign investment, mula po ito sa News 5
kahapon, no? 8 p.m. Foreign investment in Philippines. Nako. Lowest in 4 years despite Marcos touted or touted, ano bang pronouncement nito pledges, no? Sa kabila ng masigasig, no? Na mga pledges, no? Anong masasabi natin dito, no? Sa kabila ng kanilang pagsisikap, no, na magkaroon tayo ng malaking investment, no, yung effort po nila no, grabe yung effort nila ng mga last years, di ba? Labas ng bansa, gastos talaga ng gastos to make sure that other country will invest, no, dito sa Pilipinas. Pero anong nangyari? Sa kabila ng mga sinasabi ni President Bongbong Marcos na pledges, bakit lowest in 4 years? No? Kita niya. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi po epektibo yung kanyang pag-travel-travel. Ano pa? Ano ang implication nito? Ang nakikita ko po dito mga kababayan, hindi po nagtitiwala yung other countries to invest dito sa Pilipinas. Bakit? Unang-una nakikita nila, the government itself is corrupt. Ba? The government itself is corrupt. So paano pa sila gaganahan na mag-invest dito kung alam din naman nila na yung pera nila ay posibleng mag-turn out to zero, di ba? Kaya kung ako mag-investor, hindi na ako dito, hindi ako mag-invest. Ano ko, loko? That's why pinaka-lowest in 4 years. Grabe naman, grabe, no? Tapos pinagmamalaki pa nila. Well, anyway, at least malaman man lang ng ating mga kababayan, no, na yung pag-travel ni President Bongbong Marcos Jr. noon ay walang pinatunguhan. Bagkus ito po ay naging liabilities, no, ng ating gobyerno. Paano natin hindi masasabing liabilities? Puro expense, no? Puro expense lang ng expense. Walang bumabalik, walang return of investment. Kasi yung pag-travel niya, investment na yun, mga kababayan. Yung pamasahe, yung ilan silang pumupunta doon, di ba? Yung gastos noon, investment na yun. No? Kaya walang return of investment na pumasok sa Pilipinas. Return of pledges lang. Puro pledges lang Well, anyway mga karibin natin, eto. Bistado ang lahat ng mga kandidato ng bagoong Pilipinas. Mga sinuka talaga to Tingnan nyo to. Si Sir Badong Aratiles. Abalos, Mapa Tolentino, no? Mapa Pacquiao, Mapa Lacson at Mapa Tito Soto. Kakampi din ni Duterte yan nung araw Correct. Di ba? Huwag mo sabihin na yan ay bumilib sa'yo kaya nasa iyo ngayon. Yang mga taong yan, mahilig pong kumampihan sa mga kapangyarihan. Yang mga tao na yan, balik. Ang ibig sabihin lang po niyan, mga kababayan, ang mga taong ito ay walang prinsipyo at mga mangga. Alam niyo na mga manggagamit, di ba? Kung saan sila makikinabang, doon po sila didikit ng didikit. Like for example, even the endorser, di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. itself, no? Ay ganun din ang ginawa, no? Kaya hindi nakakapagtaka na ganun din ang gagawin nila ngayon, di ba? President Bongbong Marcos Jr. used, no, Duterte para manalo siya, noong nakaraang eleksyon. Ibig sabihin lang yan, kung ano ang puno, ganun din ang mga sanga. Hindi na pala bunga. Sorry. Bunga pala. Ganun pa rin. No? Siya ang bunga, yung nakalipas ang puno. Ngayon naman, siya ang bunga na may nakasabit sa mga sanga. Ano? Sino yung mga sanga? Yung mga ano ba? Yung mga kandidato niya ba? Dapat yung mga bunga, yung mga sa bagay. Well, anyway, what I'm trying to point out mga kababayan,
isa lang po yung strategy na ginagawa nila. Nung lumapit sila kay Vice President Sara Duterte noon, no? At ngayon sa ginagawa nila diyan mismo, no? Sa alyansa nila. Diba? Hektarin. Di ba? Kung saan sila makikinabang, hindi dahil bilib na bilib sila sa iyo. Huwag mong ipagmalaki na kaya nasa iyo yung mga pangalan na yan dahil ipinaglabang kanila, hindi kanila iniwan. Cayetano Villar, Pacquiao, pati si Budots, lahat po yan. No? Nilalat. Ngayon, kung ipagmamalaki mo yung mga baliktarin na yan, na Ang problema nga mga kababayan, may dapat bang ipagmalaki sa kanila? No? Maybe yung iba, no? Maybe yung iba mayroong konti, pwede mo pag ipagmalaki. No? Pero yung iba dyan, wala. May isang ginawa, wala kang pwedeng maipagmalaki. Tapos nagsasabi pa na legacy nila. nasa tao mo at ang mga naki Duterte ay parang mga pinabili lang na suka. Yun yung pagkakaiba ni Duterte sa iyo. 'Di ba? Si Duterte kaya niyang magpanalo ng mga unknown. Sino po ba? First timer po si Bongo. First timer po si Bato. Oh, naipanalo po ni PRRD bilang senador. Napa-number 1 niya pa si hindi naman pala. Pero PDP laban yan, tama. Si Robin Padilla. First time po nanalo. Ang tagal na po tumatakbo ni Tolentino. Pero sino po nagpanalo lang sa kanya? Nung dumikit po siya kay PRRD. Hindi, matagal na po tumatakbo si Tolentino. Hindi po siya first time na tumakbo. Matagal nang tumatakbo yan, lalo na senador. Laging talo. Yan po ang katotohanan. Kailan lang po siya nanalo nung dumikit siya kay PRRD. Ngayon gusto na naman ni Tolentino matalo, pagbigyan natin siya, no? Nanalo na nga siya, pinagbigyan na sana siya ng pagkakataon, no? Na gawin ang tama, gawin niyang nararapat, pero ngayon gumagawa na naman ng gusto niya talagang matalo, no? Sige, pagbibigyan po natin si Tolentino, mga kababayan, ha? Okay? Approve siya. Approve pa ganun, okay? Kaya yung sinasabi mong pinadeliver lang na suka o pinabili lang na suka, no? Kaya pong ipanalo yan ni PRRD. Yun yung problema lamang na lamang ka, ipinagyayabang mo pa yung pinagyayabang mo naman hindi Dito talaga ako na sa pinabili ng suka, no? Kasi kung iisipin mo, mga kababayan, no, practically and common sense, most of us, no, kung hindi man lahat, pero imposible everybody, no, all Filipinos, mga kababayan, gumagamit ng suka at bumibili talaga sa tindahan. Ibig sabihin, mga kababayan, no, parang dinadown niya yung mga bumibili ng suka. Now, marami pong bumibili ng suka. Kahit nga siguro kayo, di ba? Noong mga bata pa kayo, hanggang ngayon, bumibili kayo ng suka sa tindahan. Ibig sabihin lang yan, talagang alam nila, no? Na mas nakakarami talaga ang sumusuporta doon sa kabila, doon sa bumibili ng suka. Ba't anong ginawa nyo? Dinown nyo pa. Ibig sabihin, pag bumili ka ng suka, ordinaryong Pilipino ka. Di ba? Pag ordinaryong Pilipino ka, alams na, mas nakakarami po tayo. No? Kaya yung pangmamaliit nila sa bumili ng suka, I know, may ibang kahulugan din yun. No? I know, hindi naman tayo ganun na hindi natin maintindihan na ang ibig sabihin nila doon sa bumili ng suka ay parang walang mga pinag-aralan, parang wala lang, diba? No experience, no wala, diba? Pero teka lang, baka nagkakamali kayo, ha? Most of the senators doon sa kay Duterte, no? Most po sa kanila ay mga attorney. Yan, ibig bang sabihin, mga attorney bumibili ng suka? Diba? Ibig sabihin niyo yung mga attorney walang utak kasi bumili ng suka? Yan no? Or
kayo, yung sinuka ng tao, o sino ba ang mga sinuka? Sige nga, i-mention nyo kung sino yung sa line-up ni PBBM ang mga sinuka. Hindi naman sa'yo nagsimula yung political career ng mga yan. Eto po, mananalo tong mga pinabili na suka, pero alam ng lahat na nagsimula yung kanilang political career lahat. Jimmy Bundok, eto pong si Henlo, Lambino, Pastor Kibuloy, pati si Vic Rodriguez. Oh, nasa iyo na nagsimula pero mananalo yan dahil kay Duterte. Oh. Sure, Lahat sureball po. yan, no? Yan ang pag Yan mga kababayan, ni sureball po na, eto pag nanalo talaga si Atty. Vic Rodriguez, no? Malaking sampal po ito. Ha? Dito kay President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Ha? Sa kanya nang galing eh. Di ba? Sa kanya nang galing, hindi niya inalagaan ng husto, no? Kasi because of, I don't know kung ano nangyari sa kanila, no? Pero malaking sampal po ito para sa administrasyon, lalong-lalo na kay President Bongbong Marcos Jr. kapag nanalo, no? Yung kanyang parang ano niya to dati eh. Kanang kamay niya to eh, si Atty. Vic Rodriguez, no? Oh, yung kanyang kanang kamay, pag nanalo ito, malaking sampal po ito sa pagmumukha nila. ba, no? Lahat ng mga kandidato ni Duterte sa kanya nagsimula. Pati si Philip Salvador. Kaya po yan, pag nanalo yan, talagang Duterte magic, Duterte po ang nagdala. Sa'yo, hindi mo makiklaim na BBM magic yan. In fact, baka karamihan dyan nung nagsimula kang mangampanya, baka karamihan dyan sa mga yan nagsisisi na ikaw ang pinili. Di ba? Posible. Negative pa ang dating sa'yo eh. Yun yung point natin eh. Masyado yung pinagyayabang. Yung So posible yan, sinasabi ni Sir Badong, no, mga kababayan, na malamang yung iba dyan, no, yung talagang nakakapag-isip ng mabuti, eh parang, teka lang, mali yata ako ng napuntahang party. Mali yata ako ng nasalihan, no, hindi yata ito yung gusto kong salihan. No, bakit puro negative yung reaksyon ng taong bayan? Ha? Well, anyway mga ka-review natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sa walaan